tao, konting tao, walang tao, sanay po kami. Okay, kaya huwag niyo kami pong intindihin sabagat marami pong mga purpose kung bakit po ang CCM ay naririto. Una sa lahat, of course, gusto namin magkaroon ng touch base sa lahat ng ating mga advocate. Kasi marami po tayong advocate. As of today, according to our registered na record, meron lang po tayong 470 advocates all over the Philippines. Unfortunately, yung buong 470, wala pa hong 90% ang personally nakikita namin ang gawain. Kaya napakagandang break po ito sa amin na isa sa mga advocate natin, si Pastor Salvi, mabisita namin ang gawain ninyo. Yun naman ang purpose po natin dito. Hindi lang para i-gather ng pastor, leader, kundi makita namin. Kasi hindi natin alam kung anong pwedeng gawin ng Panginoon. Bigyan ko kayo ng halimbawa lang. Hindi po ako magsasalita, meron tayong ilang speaker. Bigyan ko kayo ng ilang halimbawa lang. Meron akong binisita na advocate po natin sa Castillejos, Zambales. Ang pangalan niya ay si Pastor Batingan. Siya po yung advocate natin, pero hindi ko pa nakikita yung gawain niya. So isang araw, ako po yung nagsalita sa camp sa Zambales, nalampasan ko yung Castillejos. After ko magsalita, nag-touch base ako. Sabi ko, Pastor, pauwi na ako ng Manila, dadaan ako ng Castillejos. Gusto ko makita yung gawain mo. Kasi yun po normally ang ginagawa ko. Gusto ko makita yung mga gawain. So, inabangan ako sa kanto. Pumasok kami doon sa iskinita. Malayong yung kotse ko dala-dala. Pasok kami hanggang dulo. So, nakita ko yung ministry niya sa mga aita. Ini-minister niya yung mga itar sa may Castillejos sa bandang dulo. And then, dumaan kami sa kanyang simbahan na yung church niya, ganito po. Actually, ito nga simentado eh. Yung kanya po ay, kasama ka doon. Alam ko, kasama ng asawa ko niya. Kita namin yung Frederick Batingan. Yung may kawayan na poste. Pero ang laki ng lote niya. So, ando kami, bisita kami, kain-kain kami ron. So, isa yun sa mga naging assignment ko na makita yung gawain ng mga, hindi lang siya na nagpa-member ng CCM, makita. So, what happened was, after nun, 6 months, yung kaibigan ko po si Pastor Israel Gamboa, pastor sa Las Vegas, ay nag-contact sa akin. Sabi niya sa akin, Bishop, nililid kami ni Lord na matumulong sa isang simbahan na ang ministry, Ita eh. Sa Aita. So, nirefer ko si Pastor Batingan. So sabi ko, sir, kontakin mo to, taga Castillejos to. Hindi po ako sinusuportahan nun, buwan-buwan. As in totally, kahit 5, wala akong suporta doon sa church na yon. For how many years na barkada ko siya, wala po akong suporta kahit 5 doon sa church. Maliban sa ilang member na individual na tumutulong, pero as a church, wala. Kaibigan ko na po yun for 6 to 7 years. Di nirepair ko, usap kayong dalawa neto. Usap. Pagkatapos ng usap-usap nila, tumawag si Pastor Frederick sa akin, Pastor, salamat po sa pag-repair nyo. Inumpisahan nila, support na sa akin, $100 a month. Wow, praise God. Hindi may suporta siya. Basta hindi talaga Sabi ko, pambira, 7 years kong kaibigan, wala akong suporta. Tapos ito, kapapakilala ko lang meron. Masaya naman ako. And then after noon, punta siya ng Pilipinas. Yung po yung taga-Angeles, Pampanga, yung Pastor Israel na yung taga-Las Vegas. Puntahan natin yung simbahan. Sige, puntahan natin. Personaling pinuntahan nakita. Tingin-tingin si Pastor Israel. Pag-uwi, nag-raise ng fund. Pinagawa yung building. Praise the Lord. Tapos nagay ng sound system. So ngayon, yung simbahan niya, all set up na. So hindi natin alam kung anong pwedeng gawin ng Diyos. Amen! So yun po yan. Kaya gusto natin mag-touch base sa lahat ng mga natin. Kaya huwag nyo kaming isipin kung may hindi dumating, walang dumating. Diba? Okay lang po yung, kahit na walang dumating, magsasalita yung mga speaker natin eh. Amen. Kasi train kami magsalita sa wala eh. Hallelujah. Okay? Kaya nyo kami intindihin, okay? Ikalawa, ang goal natin ma-empower. Marami tayong mga pastors dito. And we don't care kung may isa, dalawa, tatlo na ma-empower. Ano bakit? Kasi, I was reminded sa story ng Mark chapter 5, kung kayo po ay familiar doon. Sa story na kung saan, kaya basahin ko lang saglit hindi po ako speaker yung Pastor Willie magsasalita, si Bishop Raleigh, and then yung ating presidente ng Bridge of Blessing, magbibigay ng short encouragement sa inyo.
Pero kung naalala niyo yung storya sa aklat ng Marcos 5, basahin ko yung Tagalog. Ang sabi doon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Geraseno. So kasama yung mga disciple, pumunta doon sa kabilang ibayo. And according to the Bible scholars, siguro it took them like 30 to 1 hour, then hindi naman ganun kalayo, para mag-travel. Para pumunta lang sa isang lugar. Hindi para magkaroon ng isang malaking crusade or gathering. Sila nagpunta doon sa isang lugar na ang tawag ay Geraseno. Verse 2, pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinapian ng masamang spirito. Alam natin storya na, di ba? Yung demon-possessed na sinasaktan ng sarili niya. Okay? And then sabi sa verse 3, ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamit. Bagamat madalas siyang gapusin sa tanikala, sa kamay at sa paa, nalalagot niya ito. No? At hindi na siya kayang mapigilan ng lahat ng mga tao. Verse 5, araw-gabi, nagsisisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan ang kanyang sarili ng mga matatalas na bato. At sabi sa verse 6, malayo pa inataraw niya si Jesus parating, sinalubong niyang patakbo at ang sabi niya, sumigaw siya na malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Anong pakay mo rito sa akin? Parang alam nung lalaki na ang pinunta ni Jesus doon sa lugar sa kanya eh. Hindi niya sinabi, anong pakay mo rito? Ang sabi nung lalaki na sasabihan, anong pakay mo sa akin? So may idea na siya agad. No? Ang sabi niya ay, ipangako mo lang sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Ngayon alam naman natin yung story, ang nagpapahirap sa kanya, yung demonyong nasa loob. At yung request niya, sana wag mo lang akong pahirapan, dapat matanggal ni Kristo yung nagpapahirap sa tao. Amen. At yun nga ang ginawa niya. To make the long story short, pinalayas yung demonyo, pumunta sa mga baboy, nagkaroon ng kaguluhan. Nung gumaling na yung lalaki, anong request niya kay Lord? Kung babasahin niyo po yung mga next verses, Sasama ang sabi siya. niya sa verse 15, pagkalapit nila kay Jesus, yung mga tao, nakita nila yung lalaki. Ano na, nakaupo, nakadamit, matino na pag-iisip. Eh sabi nung lalaki, Panginoon, pasakay na si Jesus sa bangka. Panginoon, Gusto niya sumama. nakikiusap ako na sumama ako sa inyo. Yan. Sabi ni Jesus, hindi pwede. Maiwan ka. Ipagkalat mo ang naranasan mong kabutihan ng Diyos. Amen. Nang di nyo napansin, si Jesus nagpunta doon hindi para sa isang malaking gathering. Si Jesus nagpunta doon para sa isang tao. Amen. Isang tao lang. Anong ginawa niya? In-evangelize niya. And then in-empower niya. Amen. Isang tao lang. Nag-travel ka, nagpagod ka, gumastos ng kung anong ginastos nila Jesus, pagdating doon para lang sa isang kaluluwa Thousands of angels. na makakakilala at ma-empower niya maging evangelist. Actually, siya po ang unang-unang evangelist sa Bible. Hindi si Apostle Paul. Siya ang kauna-unahan. Bakit? Siya ang kauna-unahang nangaral ng mabuting balita sa buong ano. Kasi wala pa hong resurrection to eh. So, ano ibig sabihin po noon? Salamat po. So, ibig sabihin, nagpunta siya roon, and then kung babasahin niyo yung Bible yung pinakahuli, sumunod siya. Hindi siya sumunod kay Kristo, nangaral siya, at ang sabi, ang buong syudad namangha. At hindi lang namangha. Ang sabi ng ibang translation ng Bible, nakapangaral pa siya sa 10 syudad kalapit ng kanyang lugar. Isa siya, pero So imagine mo, imposible the na disciples and Jesus Christ Makalibay pumunta sa isang souls. lugar only for one man. Yes. To ano? To evangelize, to set him free, and to empower them or him to do the ministry. Amen. Kaya sa CCM po, we don't care about numbers. Kung meron po sa atin ditong 5 may empower natin to reach out the whole city or provinces of Davao, then we fulfilled our purpose. Amen. Masaya kaming naririto. Kaya po, tayo po ay nagpapasalamat. Nabisita namin ang lugar ni Pastor Zaldi. Salamat po sa team natin, sa mga taga Nueva Ecija. Layo pa nila. Nueva Ecija, palakpakan naman natin. Yes. Si
Bishop Michael Ang, si Bishop ang speaker natin, si Bishop Willie Monsayak, si Archbishop, nakita nyo naman sa book, Archbishop Roland Andrade, sino pa sir? Pope, may kasama ka ba mga phone, tsaka horse and rook? Hindi po, may mga team pa. Sino ba mga tagang may baisiya rito? Ayun po, yung dalawa ron, palakpakan din natin. Kapatid ni Pastor Michael Ang. Ayan po, tsaka si Kuya. Ryan, at saka si Kuya. Jonathan, Kuya Jonathan, no? Galing pa Nueva Ecija. At syempre, yung team natin ng CCM, Bishop Artis Malia, nandun po. Bishop Joshua Carbonel, Bishop RJ Liza Rondo, naririto po. Bishop Raleigh Abalon, Obispa, asawa ko, si Ma'am Mary Ann. So, dito kami para po maging pagpapalaran sa atin. I hope na marami tayong matutunan sa ilang mga ano po natin pag-uusapan. Okay? So, of course, ang unang babanat sa atin si Pastor Willie. Pero bago yan, tawagin muna natin ang president po at ang founder ng Bridge of Blessing Foundation na isa sa mga sponsors po natin na tumutulong sa lahat ng lakad natin para magpakain ng mga pastor, para po magbigay ng mga words of encouragement. Bishop Michael Ang, parapakan po natin. Bossing. Okay, salamat po, Bishop Vincent. Talagang pagka nagsasalita si Bishop, parang ayoko nang magsalita. Talagang hindi ako maikukumpara sa kanya, napakahusay. Ano po. Nagpapasalamat Humble po ka, kami. ayun na tao. Okay, sapagkat kami po ay nakasama sa team ng nila Pastor Bishop. Pastor Bishop na to. Nila Bishop. At salamat po for the privilege, opportunity na binigay niyo sa amin to be here with you. At sa Bridge of Blessing po, kami po ay isang legitimate foundation. At ito po ay dahilan po sa vision na binigay sa atin ng Panginoon. So, explain ko lamang po sa inyo na ang Bridge of Blessing po mga kapatid is solely ang goal and vision nito, ang mission is to fulfill the Great Commission of our Lord Jesus Christ. Okay? So, doon lang po tayo. Hindi po ito, this is not about business, this is not about kung ano ba man pong pagkakakitaan. Agenda. At yung po mga kasama ko, dito po sa Bridge of Blessing, mga kasama ko, kanya-kanya po ng pamasahiyan. Hindi po natin Hallelujah! sa pondo ng Bridge of Blessing dahil po kami ay nandito mga kapatid upang gawin yung Great Commission ng Panginoon. Amen. So, lahat ng mga expenses namin, yan po ay Individual. kanya-kanya. Even myself. Praise the Okay, Lord. so, Hallelujah. Salamat po sa inyo. Ayan. Ang mission po namin talaga mga kapatid, unang-una, kung bakit na-establish ang Bridge of Blessing Foundation. Nakita po natin yung Ugly needs heart. ng mga churches na hindi na sila masyadong nagiging effective in their calling. Okay? Maraming churches, napuntahan po kami, nakita namin na yung kanilang growth, yung paglago ay nag-stop na. Okay? At nakakalungkot po yun. Bakit po? Dahil kapag hindi po tayo namumunga ng sagana, kagaya ng sinabi ng John chapter 15 verse 8, God is not glorified. Herein is my Father glorified, sabi ni Jesus Christ, that you bear much fruit. Magbunga ng sagana, doon lang naluluwalhati si God. Yes. Okay? So, ano po ang ginagawa ng Bridge of Blessing? Okay? Yung po mga pastor natin na empowered, kagaya ang ginagawa noong coalition movement ni Pastor Vincent, na ma-empower yung mga pastors natin na meron pa po kayong magagawa. Okay? Hindi po nag-stop doon yung growth ng church ninyo. Lalago po yung mga churches natin at kailangan lang po ay ma-inform tayo. Kailangan lang po ay ma-open yung ating mga kaisipan, magkaroon tayo ng bagong vision. Doon nga po sa seminar na gagawin bukas, sasabihin ko po sa kanila, kung ang pastor ay wala na pong vision, wala na po siyang karapatang magpastor. Yes. Andiyan pa po kayo? Yes. Okay. Bakit? Wala palang revelation sa iyo si God. Ano ginagawa mo? Yes. True enough. Okay?
May Yes. post si Pastor Vincent Bishop Vincent. So sabi niya, ano daw ang mauuna? Yung planning or provision? Okay? Bago mo gawin, ano pa dapat? Meron ka ba kagad provision? Meron ka ba kagad biyaya para magawa mo, ma-accomplish mo yung lahat ng paplanuhin mo? Okay. So, nag-message ako sa kanya. Doon sa post niya, nag-reply ako. So, sabi ko sa message ko, una muna yung purpose bago yung planning. Anong paplanuhin mo kung walang purpose? That's right. Ang paplanuhin mo yung gusto mong plano. Pero hindi galing sa Diyos yun. Gusto mo. That's why hindi tayo nagtatagumpay. Kailangan- We need to know our calling. Yes. Kailangan ibibigay sa iyo ng Panginoon yung vision para meron kang gagawin. Meron kang paplanuhin. Now, ang Bridge of Blessing po mga kapatid, encourage po natin yung mga pastors. Actually, nakapag-seminar na po tayo for more than 600 pastors already. And si Pastor Willie po is a testimony ng ginagawa po natin. Okay? Na for many years, Pastor, okay, hindi, share mo na lang mamaya. Okay? For many years, yung church is stagnant. Wala nang energy yung pastor. Wala nang excitement. At ginawa na niyan lahat na magagawa natin, para palaguin ng church. And yet, very discouraged ka, disappointed ka of the result, hindi mo na alam ang gagawin mo. So, ang Bridge of Blessing po, pumunta po kami sa mga pastors, sa mga churches, at nag-conduct po tayo ng seminar upang bigyan ng bagong energy at makita nila yung vision na ibibigay ng Panginoon. Bakit po? Malapit na dumating ang Panginoon. Di ba sabi ng Bible, kailangan maipangaral sa buong mundo. So, unless na ang church ay maging effective in its mission, okay, hindi po natin magagawa ng gusto at hindi mamamaximize yung talent, yung gift na ibinigay sa iyo ng Panginoon as pastor, as leader, as preacher. Hindi kailangan po ma-maximize natin. Okay? Kaya po doon sa mga churches nakasama natin, nakinig sa atin. Alam po ninyo, lumago talaga yung ministry nila. Just like Pastor Willie, kwento ni Pastor, kwento ko nang nahirapan ako. Kahirapan ako nang walang example. Kaya ni Pastor Willie, tinatanong ko siya, nagkukwentuhan kami, Pastor, what is the effect, positive effect sa iyo ng Bridge of Blessing? Pastor, yung church nila is 30 years, Pastor. 30 years. 30 years. At sabi ko, yung 30 years na yun, Pastor, ilan ang regular attendees mo? Sabi niya sa akin kahapon, 70 to 80. For 30 years. Pastor, ilang taong ka nang kasama sa Bridge of Blessing? 1 year. More than 1 year. Actually, si Pastor Willie ang ginawa natin vice chairman ng ating Bridge of Blessing Foundation. Kasi nakita niya yung vision. Sabi ko, nakita mo yung vision, sabi ka sa akin. Pastor, ilan ang attendance yung regular attendance? 150 to 200. From 70 to 80, now 150 to 200 in Double. just 1 year versus doon sa 30 years. 30 years. Wasted time. Okay? So, sabi ko, sa church namin, siguro nasa sa regular attendance namin doon is, hindi naman masyado malaki kasi 10 years yung church namin. 10 years pa lang po. Actually, 10th year anniversary namin. Tsaka wala kami sariling building. Okay? So, nung last week, yung huling week namin doon sa church building namin, kasi kinuha yung church building, doon sa yung huling pagtitipon namin, nasa 400 siguro kami. Wow. Okay? Pero nagpastor po ako sa 12 members. Na 3 taon na, 12 pa rin. Nagpastor po ako, nag-start ulit ako ng ministry, umabot naman po ng 40 yung church member. Okay? Pero binigyan ako ng Panginoon ng bagong vision. Okay? Kaya po, nung nakita ko yung dapat gawin sa ministry para ang Panginoon ay patuloy na magpadala sa iyo ng mga tao na paglilingkuran mo at gamitin ka ng Panginoon. Kasi po yung growth mo ay depende doon sa kakayahan mo to manage the church. Because we pastors, we are True. managers. True. Okay? Managers po tayo. So, hindi ka na mabibigyan ng Panginoon
nang hindi mo kaya i-manage. That's Why? right. Pag binigay sa'yo, Wasted. you're unable to manage, you'll Masayang. just lose it. Yes. Mawawala lang sa'yo. Kaya, kailangan po Ready. tayo ay mag-grow bilang mga manggagawa ng Panginoon. At yun po, ang Very Bridge of nice Blessing po. po ay katulong po ninyo para yung mga pastors natin, encourage natin sila, equip natin sila, at inform natin sila kung ano yung gagawin ng Panginoon sa ministry po natin. Okay? So, hindi po kami nakatingin doon sa magkakondak lang kami ng mga seminars at gagawin yung mga bagay na ito. Nakatingin po kami palagi doon sa end result. Anong bunga? Amen. Dahil po kung walang bunga yung ginagawa namin, we will stop this. Okay, we will stop this. Ibig sabihin, kung anumang bagay na ginagawa mo at walang bunga, hindi ka effective. That's right. Kung anumang bagay na ginagawa mo at walang magandang result, baka mag-isip-isip tayo. Okay? So, kaya po nagpapatuloy kami sa Bridge of Blessing and we are praying na yung Bridge of Blessing Foundation ay makapag-bless ng maraming pastors, maraming churches. Sa church po namin, kung mag-i-stick kasi kami doon, medyo maliit po yung kakayahan namin na lumago ng mas mabilis. Ito po yung prinsipyo na isip namin. Siguro, marireach namin yun. Maybe 1,000 na church members in few years or sa mga darating pang panahon, baka more than that. Pero alam po ninyo, ito po nakita namin. Kapag kami ay pumunta sa mga church leaders, okay? Ang target po namin mga 5,000 na pastors, 5,000 na churches. Biruin po ninyo kung mag-i-increase yung attendance at yung mga Christians to those churches, mga kapatid. Sabihin na lang natin ng tig to 20 na lang. Ilan po yun? Times 5,000. Ilan po yun? 100,000. Palagay niyo po ba magagawa ng church namin yan? Mahihirapan kami. Baka mamatay na ako, di ko pa maabot yun. Pero kung marireach ko po nga kapatid, yung 5,000 na pastors na yun, sa loob ng 5 taon, yung pong accomplishment natin ay napakalawak na. Amen. Not for my glory, For but His for the glory. body of our Lord Jesus Christ. Amen. For the body of our Lord Jesus Christ. So yun po ang unang-unang aim ng Bridge of Blessing. Kaya din po, marami pa pong mga gagawin ng Bridge of Blessing pero ayan po, as introduction pa lang. So, salamat po sa inyo. Ako po pala Amen. si Pastor Michael Ang from Christian Mission Fellowship, Cabanatuan City. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Actually, we encourage you na umattend po bukas hanggang Sabado sa Nabunturan. Meron 2 araw po ng conference doon at empowerment ng leadership. And I think mas ipapaliwanag pa ni Pastor kung paano magiging daan ng Bridge of Blessing para po doon. So magsasalita si Pastor Michael ang bukas ng hapon at saka Sabado ng umaga. Okay? Kaya kung makakapunta rin kayo, mas maganda po yun. And then Saturday naman, lahat ng mga kababaihan, ang asawa ko po ay nag-organize ng Empowered Women. So kung meron kayong mga asawang yung mga asawa ninyo ng mga kababaihan, pwede nyo pong dalhin dyan sa may Sisang Hotel. Diyan po sila magfe-fellowship ng alas 8 ng umaga sa Sabado. At andyan po ang mga speaker natin, pinakamagaling si Ate Ruth. Ayan, parang nabibigla ka. Di ba? Kaya marami mong mangyayari pa. Okay po? So, anyway po, para po sa ating unang-unang speaker, galing pa ng Nueva Ecija, at tayo po'y nagagalak na makasama natin siya. Walang iba kundi si Bishop Monsayak. Palakpakan po natin. Thank you, Pastor Vincent. Upper class ko po yan sa seminary. At si Pastor Mike naman po ay lower class ko. Kaya ako ho ay nasa pagitan nila. At mga tagadala lang ho ako ng mga maleta nila. At yan ho ang mga Panginoon ko sa lupa. Pero salamat po sa Panginoon. Ang motto po ng Bridge of Blessing ay biblical. Ang sabi ng Bible, iron sharpen iron. Wala akong ibang magpapalakasan, maghahasaan
ano ho, kundi tayo-tayo rin ng mga lingkod ng Diyos. Ano ho? And as we fulfill, mga kapatid, God-given mission to us, is everybody's work, mga kapatid, let us work together. Ano ho, we're running out of time. Sabi nga ni Pastor Mike, ay, ramdam naman natin at nakikita naman natin, ano ho, ang mga tanda ng muling pagbabalik ng Panginoon. So, i-maximize na po natin ang lahat ng effort na pwede nating magawa para makaabot pa tayo ng maraming kaluluwa. Ano ho? And speaking about mission, ano ho, totoo po yun. Ano ho? Bago mo magsimula ang Bridge of Blessing Foundation, ay lahat naman tayo, ano ho, may mga programa, ano ho, pang-mission sa ating mga iglesia. Ano ho, sapagkat ang main activity ng bawat churches would be evangelism. Ano ho, winning the lost. Ano ho, salamat po ate. May kasabihan ho sa Nueva Ecija, habang umiinom, lalong humahaba ang kwentuhan. Ano ho. So, alam niyo na ho ang ibig ko sabihin. Hahaba ng hahaba ang aking pagsasalita kasi binigyan akong inumin ni ate. Ano? So, ay mga kapatid, meron tayong mga mission program. Kami ho, ano ho, from the very beginning ng aming church, bit-bit ko po magbuhat sa Bible School ay ang mindset about mission. Kaya nagsisimula pa lang kami, talagang kami ho ay gusto na talaga naming makatulong sa mga missionary. Lalo na yung mga nagsisimula sa gawain. Pupunta sa isang lugar, walang-wala. Ano ho, as in, damit lang niya, di ilang tiraso, ano ho, pamasahe, kulang, pagkain, limitado. So, ang sabi ko, kung naranasan ko to, pwede ba Bread or breads? hindi na maranasan ng mga susunod na mga misyonero at mga magagawa. So, yun po, and we support missionaries. Ano, hanggang sa kami ho ay makaya na namin na makapag-support 3 to 5 missionaries, ano ho, pioneering pastor. At sabi ko, hanggang dito lang ba to? Okay, paano natin maaabot ang mundo kung 3 hanggang 5 missionary lang ang kaya nating tulungan? Ano ho, so meaning, kung kami yung nagsusupport, that at least, ano ho, 1,000 per missionary. So, ang nare-raise lang po namin na fund sa aming mission fund ay 3 to 5,000. Ano ho, sabi ko, baka meron pang ibang paraan para lalo nating mapalakas ang gawain ng pag-mission. So, I talked with Pastor Mike at Anyaho. He shared and we share about the vision and mission of the Bridge of Blessing Foundation. So, sabi ko sa church, miniting ko po ang aming mission board, ano ho, at ang aming missionary supporters sa church. Sabi ko, i-stop natin ang missionary-minded Christian ministry at tayo ay sasali at papasok sa isang malaking kampanya ng pagmimisyon. And that is a Bridge of Blessing. Ano ho? So yun po, at isinyer namin sa kanila yung vision and mission. Alam niyo mga kapatid, kung dati nakakakulay kami 3 to 5,000 and we are just supporting 3 to 5 missionaries. Ngayon ho, ang aming contribution sa Bridge of Blessings, more than 10,000. Amen. Kapatid. So nakita nila, naramdaman nila yung burden, nakita nila yung vision, kapatid. And now, they're all inspired to give and to be a part, kapatid, of World Mission. Ano ho? So yun ho ang kailangan natin. Ano ho? Encourage natin ang isa't isa, ano ho, para maging bahagi ng mas malakas, kapatid, at mas malawak ang kinaaabot ng ating pagmimisyon. Ano ho? So yun po, at mamaya ho isi-share ko sa inyo ang ilan pang mga desire ng Bridge of Blessing Foundation, ano ho, sa ating mga gawain. But before that, sabi ni Bishop Vincent, mag-share daw po ako ng Word of God sa inyo na sana po ay maging encouragement sa atin. Ano ho? So in 2 Timothy chapter 2 verse 15, as an aged, seasoned, and the veteran servant of God, Paul, encouraged his protege in the work of God, who is a future leader
and God's servant Timothy, ganito po yung kanyang napaka matalino, mabatid, na pag-encourage kay Timothy in 2 Timothy chapter 2 Second and Timothy verse 2. 15. Second Timothy Sabi niya, 2:15. Timothy, study to show yourself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So this is being a servant. Not just a servant, but a servant leader. Ano ho? Yung lingkod ng Diyos na magagamit niya para maging tagapanguna. Amen. Ano ho? So, paano nga ba magiging good servant leader? Before that, mga batid, sa inyo ng mga lingkod ng Diyos, marami tayong pinagdadaanan, marami tayong, sa simula pa lang, nang sundin natin ang Panginoon, di natin alam kung saan tayo magsisimula, batid, at ang dami nating mga struggles, na pinagdadaanan, pero andyan pa rin kayo. Amen. I'm so thankful to the Lord. Hindi ko akalain na makakarating ako sa lugar na to. But yun nga, as God's servant, sabi nga natin, okay, where He leads me, I will go. Go. So meaning, mga kapatid, kahit na ganyan ang karanasan at buhay ng pastor at lingkod ng Diyos, lagi niyong tatandaan. Okay? Being God's servant, mga kapatid, is a holy calling. Amen. Ang tumawag sa atin ay hindi ang kung sino man, kundi ang Diyos. Amen. Kapatid. Pangalawa, it is the highest calling. That's A true. double honor. Amen. Kapatid, na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang pinakamataas na tawag, hindi ang pagiging presidente. Sir. Kapatid. O hari. O ano pa mang ginagalawan ng tao ngayon. Yes. Okay? At tinatayuan ng mga taong posisyon. Kundi ang pagiging lingkod ng Diyos. Amen. And so being a servant, mga batid, is a happy calling. Kahit may problema, kahit mahirap, mga batid, may galak sa ating puso. Kasi Diyos ang tumawag sa atin at yung pagkatawag na yon ay kakaibang pagkatawag. A highest calling. Amen. And so hindi ho nag-alinlangan si Apostle Paul para encourage si Timothy. Na maging lingkod rin ng Diyos. Now, being God's servant, mabatid, o being a servant, mabatid, number one, is a learner. Kung kayo ay tinawag ng Diyos at kayo ay lingkod ng Diyos, ang sabi ng Bible, Learn. is study. Amen. Hindi pwedeng hindi natin alam lagi. Sabi nga ng tatay ko, aralin mo. Meaning, mga kapwa manggagawa at mga pastor, we have an assignment to do. Don't stop learning. Sabi ho ni Pastor Gaminti ka, if you stop learning, you start to become fool. Pag tumigil ka na anya sa pag-aaral, magpapasimula ka ng maging mangmang. Totoo. Marami tayong dapat alamin. Marami tayong dapat tuklasin. Mga batid. Okay? Ang mga pinangungunahan natin, ang mga pinagpapastoran nating miyembro, umaangat ang kanilang kaalaman at katalinuhan. Hindi tayo pwedeng maiwan, mga batid. At sa karunungan at kakayanang ibinibigay sa atin ng Diyos, pag-aralan natin, mga batid, kung ano pa ang kailangan at kaya nating gawin at dapat nating gawin sa gawain ng Panginoon. Amen. Number two, mga batid, not only is a learner, he is an influencer. Your appearance, Yes. mga batid. Okay, ang mga tao, pag tumayo ka pa lang, hindi ka pa nagsasalita, sinusukat ka na. Okay? Lalo na yan sa panahon na ito, mga batid. So sabi diyan, study to show yourself. Mga batid, show yourself as a worthy servant of God. Yung, alam niyo yan, mga batid, hindi pwede, sa gawain ng Diyos, mga batid, hindi pwede na yan. Sa gawain ng Panginoon, hindi pwede kung ano na lang ang isuot mo, kung ano na lang ang masabi mo. Mga batid, hindi pwede, mga batid. You are an influencer.
You are our encourager. Amen. Mga kapatid. Let people see how the Lord blesses you and be a blessing to them. Mm. Kailanman hindi tayo magiging pagpapala sa kanila na hindi nila makikitang pinagpapala tayo. True enough. Ng Diyos. Hallelujah. Alright? So, be an influencer because ikay lingkod ng Diyos. Pangatlo, mga kapatid, a pleaser. Okay? Approve unto God. Wala tayong hinahanap. Wala tayong hinahangad. Mga kapatid, hangaan man tayo ng tao, asahan naman tayo ng tao, mga kapatid, kundi maibigay sa Diyos ang lahat ng karangalan at Amen. lahat ng kapurihan. Hallelujah. You always seek and look for God's glory. Yes. Mga kapatid. Kaya nga si Moses, itinago ng Diyos eh. Okay, sa mga Israelites. Kasi pakasambahin nila si Moses sa husay at galing ni Moses as a leader. Ano ho? So, huwag nating aagawan ang Diyos ng kaluwalhatian. Sabi ng Bible, kailanman ay hindi ko ibibigay kanino man o ibabahagi man lamang ang aking kaluwalhatian. Amen. Kaya ho kami pagka nagsiseminar, marami ho kaming na-o-offend na pastor, nasasaktan. Ano ho? Pero naniniwala ho kami, ang sakit na dulot ng gamot ay tanda ng pagaling. Amen. Ano ho? Amen? Amen. Nung araw ho, bata kami, alam nyo ba yon yung nasa botelyang gano'n, ang pangalan po, gamot na pula. Herbal. Martayolit. Ayan, makakaedad kayo ng nanay at lolo ko. Ano, Dos tayo. Kasi dati, bata pa lang ako. Pag nadapa ako at nagkaroon ako ng sugat, naku, Diyos ko, talagang bubuhusan niya yan, napakahapdi. Hanggang mamanhid. Inabukasan lang, mga kapatid, hilom na. Magaling na. So, kailangang minsan masaktan. Ano ho, at pagkayari naman nun, binibigyan sila ni Pastor Mike ng pampalubag loob. Itong mga upuan na to, pinapaalis mo namin talaga sa church yan. Ano ho, nandiyan ang mga miyembro, nandito si pastor at mga pastor, ano ho, nag-iiba tingin nila. Okay? Sa mga pastor. Kulang na lang, ay, kasama sila sa itaas ng mga miyembro. Ano ho? So, hindi po ganon. We only please God. Only God. Amen. Siya lang dapat ang maluwalhati. Yes. Okay, sa lahat ng ating ginagawa. Because we are God's servant. Ano ho? So, God's servants, not only a learner, an influencer, a pleaser. Ito, mga batid, he is a worker. Hardworking. Okay? Walang lugar sa gawain ng Panginoon ang taong tamad. True. Tandaan po niya. Galit ang Diyos sa taong tamad at saka tanga. Aray, I'm sorry. To my term. Kasi gusto ng Diyos, lagi nating alam kung ano ginagawa natin. Amen. Kapatid. Okay? Lagi nating alam. And handa nating gawin yon, mga kapatid. Ano ho? Sabi niyan, a workman that needed not to be ashamed. Masarap i-preach at ipangaral ang mensaheng pinag-aralan mo, pinagpuyatan mo, pinanalangin mo, mga kapatid. At ikaw muna ang hinipo, kinausap ng Diyos at pinagpala ng Diyos. Amen. Amen? Tinood na. So, a worker, ano ho? He's a man of action. Ano ho? Alam niyo, pag nagawa ho ninyo yan, makikita niyo yung resulta. Hindi lang sa kanya. Hindi niyo mapipigil ang paglago. As I've said, sa mga young pastor, naranasin ko ding magsimula ng gawain. Ang saya-saya pag may nangangako ng support, pag may nagbibigay outside, okay, your church, outside the Philippines, mapapawaw ka na lang kung may bumagsak ng $100, ano ho. Pero sabi ko, temporary yan. At hindi yan ang disenyo ng Diyos, okay, to support God's worker. Don't look and seek and find Yes. a green pasture. Make a greener pasture. Amen. Sabi ko, hindi pang matagalan. Naranasan ko din yan.
Isang araw ang tayo mapapagod, isang araw mga tao ay meron ng ibang damdamin. Sa paano ka na? Kung hindi ka nagtrabaho sa church mo para sila'y turuang magtiwala sa Diyos, mga kapatid, okay, turuan silang maglingkod at sumunod sa Diyos, paano ka na? Yeah? Huwag kayong aasa. Support outside. Trabahuhin nyo yung trabaho nyo. Yan ang gagamitin ng Diyos. Amen. Amen. Para kayo support. Amen. Nag-start ako sa church namin. Ang binibigay lang nila sa akin, pamasahe. Papuntang Bible School. Kasi second year college pa lang ako. Nag-start na po ako ng gawain sa lugar namin. Pamasahe lang. Then time will come, mga kapatid. Lumalago sila. Alam niyo, mga kapatid, ito rin ang goal ng Bridge of Blessing. Okay? To lead churches into growth. Amen. Saan area ba tayo dapat lumago? 3 lang naman yan. Spiritually, numerically, and financially. Actually. Kaya, pag ang mananampalataya natutong magtiwala, lumago at lumalim sa kanilang relasyon sa Panginoon, palagay nyo hindi pagpapalain ng Diyos yan? Yes. Pagpapalain ng Diyos yan kasi mapagkakatiwalaan na siya. Yes. He will become a good steward of God's resources Amen. and blessings and riches. Ano ba tayo? So pagka lumago sila spiritually, mga anak yan. Fair enough. Hindi na papayag yan na siya lang ang ligtas. Magkaroon ng burden yan para sa nanay niya, sa tatay niya, sa kapatid niya, sa kaibigan niya, kaklase niya. And then you will grow numerically sa church. Hindi ko nasasabihin kasunod. Pag dumami yan, maraming mga anak, maraming mag-o-offering, maraming magtatize, o kung paano niyo man itinuturo ang giving sa church. 150, 1,500, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000. Wala akong hiniling o kahit minsan naglabi sa church namin na suportahan nila ang aking pangangailangan. Never. To God only the glory. Amen. I praise God for the Hallelujah. church na ibinigay niya sa akin para orbain paglingkuran, mga kapatid, ilapit sa Kanya, mga kapatid. At iningatan ko po ang anumang pangsariling intensyon sa paniniwala kong Diyos ang mangungusap sa kanila. Meron akong sasakyan, meron na nga po akong libingan eh. Sabi ko, ano ba ito, matutuwa ba ako dito? Binili niyo ako ng plan. Basic paper ko, tapos na rin po. Pati load ko sa cellphone, ang patid. And then, in this year, 2025, lahat ng maintenance ng sasakyan ko, ang patid. Sila na ro ang bahala. Praise the Lord. Punta ho ako ngayon dito. Sila lahat ang nag-provide ng aking plane ticket, pamasahe, and everything. Hallelujah. Hallelujah. Well, hindi ako nagparamdam sa kanila. Hindi ako nagpaawa kasi hindi naman tayo kawawa. Yes. Hindi nyo kailangan magpaawa. True enough. Hindi lalo ninyo kailangan magmakaawa sa member. Yes. Ako naniniwala pag nilid sila ng Panginoon, more than you expect. True enough. More than sa Hallelujah. ikinasasama mo ng loob. Hallelujah. Kapatid, ibibigay ng Diyos yun. Yes. Kapatid. Through them. You just, kapatid, work. Work! 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 Yes. Kapatid. Right lang yun. Yun ang trabaho natin. Trabaho ng Diba Diyos nakita na niyo? ibigay ang ating Nakita. pangangailangan. Glory. So, servant of God, be an action man. A workman that needed not to be ashamed. Ito sabi ko kay Pastor Mike habang nasa aeroplano kami. Okay? The support of the pastor, kapatid, should be inferior to his calling and to his work. Kasi wala naman talagang pwedeng ipantapat na halaga sa buhay na isinuko
at ipinaglilingkod natin sa Diyos. Mm. Alam niyo ba, kapatid, kahit ano pang naranasan natin na hirap at ginhawa, ulit-ulitin man tayong tawagin ng Diyos, sasabihin ko po sa inyo, susunod pa rin ako. Kapatid. Because it's my honor, kapatid, to be called God's servant. Amen. So, a servant of God is a worker. Kaya nga, ang tawag sa atin, worker. Sir. Kapatid. So tulog-tulog tayo. And then magtatampo ka sa miyembro, hindi dumadami. Kapatid. Tapos sasama ang loob mo, hindi ka sinusuportahan. Kapatid, no. Kapatid. Be a hardworking. Sabi ng Bible, whatever your hand find to do it with your might. Amen. Kapatid. Ako pag nagpe-prepare ng mensahe, napapanaginipan ko yung message ko every Sunday. Yung nagpuyat ka na mga kapatid, ay salamat, makakatulog na tapos na yung aking mensahe, and then everything. Tapos sa kalagitnaan ng gabi, may sinasabi pa rin ang Diyos sa'yo, gigising ka kasi hindi mo pwedeng hindi ilista, makakalimutan mo yun. Pinood nga. Did you experience Yes! that kind Hallelujah. of preparation? Yes. As you do your best, mga kapatid, for Sulat. your master. You are God's worker. Mga kapatid. And finally, mga kapatid, being a servant is a preacher and teacher. Yes. Rightly dividing the word of truth. Ang tawag po natin yan, accuracy. Tama gamit ng talata, tama interpretasyon ng talata, mga kapatid, nakaakma sa pinagdadaanan at pangangailangang buhay ng mga nakikinig. Hindi lang basta makapag-preach. Mga kapatid. Okay? Dapat kapaki-pakinabang. Mga kapatid. Una, kalugod-lugod sa Diyos. Pangalawa, kapaki-pakinabang sa mga nakikinig. And so, mga kapatid, let us keep on serving the Lord. Amen. And the heart. The bridge of blessings, mga kapatid, is here. Number 1, to equip the worker. Number 2, to elevate the work. Angat natin. Hindi lang tayo hanggang dito. Parang ito, mga kapatid. Okay, maraming pang gagawin ang Diyos. Amen. And number 3, to evangelize the word. Magtatapos po ako sa pagpapatuloy ko sa ilang bagay na na-share ni Pastor Mike. Totoo po yan. Before the bridge of blessings, hindi naman ako tumitigil. Sa pangarap, sa paghanap ng mga panibagong pamamaraan. Kasi nga, ang goal ko to grow Hindi pwedeng maging stagnant So, from 70 to 80 attendance, mga kapatid. Na-reach po namin yung 150 to 200. In fact, wala na sagad na. Itong problema. Pag yung building mo na pinatayo, hindi mo na ihanda sa paglago. Okay? It's either magre-repair ka o bibili ka ng gigibayin mo, papatayo ka ng panibagong building. Pero yun nga mga kapatid, when you experience natural church development, growth, nagpapadala ang Diyos ng tao. Amen. Pag ang mga mananampalataya, sabi ko nga lumago, mga kapatid, hindi atin sa church yan nang wala siyang dalang kumare, kumpare, kaklase, kaibigang, kabarkada. So, saan mo ilalagay? Yeah? So, sabi ng iba doon, tawag ng iba doon, magandang problema. Iba, maraming upuan, malaki ang church, walang laman. Ikaw may problema ka, kung saan mo ilalagay ang mga uma-attend sa church at mga panibagong nadadagdag. So, yun po, sabi ko nga, pag ikaw magaling na pastol at tagapag-alaga, maliwanag naman sinabi ng Bible, mga kapatid. And the Lord added to the church. Sino nagdadagdag? The Lord. Mahusay, magaling, at batikang pastor ba? Hindi pa galingan to, mga kapatid. It's the Lord. Hindi pa gandahan to, mga kapatid. Patapatan to, mga kapatid. Hallelujah. Sa Panginoon. So, magpapadala ang Diyos. Kung kaya mong alagaan at magaling kang mag-alaga, magpapadala ang Diyos ng kaluluwa sa church. Amen. Natural church growth. So sa pagdami ng tao, mga Natural. kapatid, Natural. Okay? Church growth. pagdami din ng inyong resources. Amen. Before ang amin hong tithes and offering,
Yan ang naglalaro yan. 30 to 40,000 monthly. 30 to 40,000 monthly. Ngayon mga kapatid, total nasa Mindanao naman ako, hindi ko ito lagi dinidisclose at sinasabi. Sabi nga, ano man daw ang usapin ng kaperahan, eh yan ang bagay na hindi mo dapat ikinukwento. Pero for the glory of God, and to encourage you, and to challenge you, mga kapatid, that we have the same God, mga kapatid, na pinaglilingkuran. Alam niyo, ngayon, ang amin hong tithes and offering nasa 120 to 130,000. Praise the Lord. Never na-experience ko yan. At never na-inisip ko yan while I am busy doing my work and serving the Lord. Never na-inisip ko yan. But the Lord gave. Amen. Sabi nga, sa Inasahan. biyaya ng Wala Diyos. niya Dumating lang. ginaisip. Kapatid, more than you expect, more than you ask, Amen. Lord can give. Hallelujah. Purihin po ang pangalan. Praise the Praise the Lord. Hallelujah.